Inis na itong live-in partner ni Johan na si Carla dahil todo raw kung magsugal at mag-inom itong si Johan. Pero hindi naman daw ng bababae. At bukod pa nga dyan, mahilig din daw manghiram ng kwarta, mahilig umutang itong si Johan sa kanyang barkada. Pero imbis na itong si Johan ang nagbabayad ng mga hinihiram niya, nako, i-charge mo na lang yan sa aking live-in partner. Paano nangyari yun? Mismong yung kinakasama niya nga po kasi na si Carla ang sumasalo sa lahat ng mga pinagkakautangan daw nito. Yan ang sabi ni Carla. Dahil sa masamang nakasanayan na yan, masamang bisyo ni Johan, si Carla ay ubus na raw ang pasensya sa kanyang live-in partner. Kaya naman kausapin na natin itong sino ba unahin natin? Si Johan. Johan! Mula sa Quezon City, magandang tanghali sa iyo, pare. Ay, magandang tanghali po kayo. Maraming salamat sa pagtanggap ng tawag natin dahil may sinusumbong na itong si Carla tungkol sa hindi mo raw magandang pagtrato sa kanya. Ginagawa mo raw siyang tagabayad ng mga inuutang mo. Ano ba nangyayari, Johan? Yun nga po, no? Singil nga po kasi siya ng mga barkada ko kasi po sa utang na din. Meron ako sa mga kaibigan ko. Pero, kasi bakit inuutang? Johan, medyo pwede bang pumihit ka ng bahagya? Napuputol-putol yung mga sinasabi mo? Hello? Yan, okay. Kumbaga, malaking bagay din po kasi inuutang ko. Nakakatulong din po kasi kami. Dahil pag nagsusugal po ako, malaki din po kasi yung napapanalo ko. Yung ginagamit namin sa pang-sustain sa mga kailangan namin. Okay. Meron na ba kayong anak nitong si Carla? Wala po. Gano'n na ba kayo katagal na mag-live-in partner? 2 years na po. 2 years na po. 2 years, okay. Ayan, Johan, ikaw ba ay merong steady na pinagkakakitaan? Meron ka bang trabaho? Meron po, driver po ko. Bakit kinakailangan pa na magsugal ka? Nasabi mo nga, malaki ang napapanalo mo. Ibig sabihin, kapag ka malaki ang pinanalo, malaki rin ang ipinuhunan dyan. Tama ba yon? Oo, yun nga po. Kasi habang lumalaki yung itinataya mo, lalaki yung pot money. Ganun. Diba? Ang nangyari na po, dahil yung nagpampo ako ng malaki talaga, doon po yung natalo talaga ako ng malaki. Kaya po, nagka-ano na yung inutang ko tuloy. Nagkanda sabit-sabit na talaga yung mga sabit mo. Naglikaw-likaw na yung mga pagkakasabit. Magkano ba yon yung sinasabi mo na malaki mong naipatalo? Actually, umabot na po ng ngayon, 630. 630,000 dahil sa sugal? Meron pang sinasabi itong si Carla, ang live-in partner mo mismo, na nagiinom ka rin daw. Minsan pag malaki po yung panalo, tinitreat ko po yung mismo yung mga pinag-uutangan ko. Tinitreat mo? Ba't hindi mo nalang bayaran? Kasi po kulang pa po yung pambayad ko eh. Kaya... Pero may pan-treat ka? Yun lang po. Hindi mo nalang idinagdag yun? Kaya lang po ko ginawa yun, Kuya Poy, para lang lang po yung inis nila na di ko mabayaran yung utang. Kaya tinitreat ko na lang sila ng pang-inom pag nananalo ko. Naku po. Mukhang ito yung sinasabi natin, na addiction na. Yung hindi naman sa hinuhusgahan na kita, Johan, pero mukhang palalim lang ng palalim yung direksyon mo kapag ganyan nga ang attitude at pangangatwiran natin, Well then, kausapin muna natin dahil nasa kabilang linya rin si Carla. Carla, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali rin po. Nako, parang ayokong makausap itong si Carla kapag kagalit.
Oh, parang very energetic siya. Oh, Carla, eto na. Narinig mo ba yung mga sinasabi ni Johan kanina na itinitreat ko lang naman yung mga mga tropa, ganyan, kaya pagka yung mga nautangan ko, totoo ba yun na umabot na ng lampas kalahating milyon? Yes, sir. Oo, kung dati nire-request ko na medyo ilapit sa mouthpiece ng telepono, pwede bang pakilayo ng konti, Carla, para hindi nababasag yung boses? Okay, sir. Ayan. Huwag masyadong idikit sa bibig, ano? Okay. O, ito. Ikaw ba ay meron ding hanap buhay? Meron naman, sir. Ang sinasabi nitong si Johan, meron din naman siyang hanap buhay. Ang problema, tinanong ko na, bakit kinakailangan mo pa magsugal? At ang sagot niya nga, kasi nga po, lumaki na yung utang ko. Pero ang sabi mo sa amin, Carla, ay ikaw rin ay pinagbabayad niya doon sa mga nautang niya. Pero ang sabi naman nitong si Johan din, na ginagamit niya rin pala yung mga naipapanalo para sa mga gastusin ninyo. Bakit hindi ba sapat kapag pinag-combine yung kinikita ninyo para sa inyong dalawa? Tinanong ko na rin kanina, wala pa naman kayong anak. Ano po kasi, sir, na nalululun na po siya sa barkada at saka sa pagsusugal. Kaya hindi kami nakakapag-ipon. Sa tingin mo, saan sumusobra na talaga itong si Johan? Saang parte? Sa sugal, sir. Nakakapagpahinga pa ba o nagpupuyat na rin sa sugalan? Sa sugal pa rin, sir. Nagpupuyat. Mas mahalaga pa po sa kanya ang sugal. Para makabawi. Yes, sir. Nung bang nililigawan ka pa lang nito ni Johan, meron na siyang ganyan? Marunong na? Marunong na, sir, pero hindi po ganun katindi. Kalala. Okay. Ano ba ang gusto mong tanungin dito kay Johan? Kasi sa tingin ko, parang hindi na kayo nakakapag-usap ng maayos din. Ano ba yung gusto mong ipaliwanag sa kanya? Nandito ako para pumagitna sa inyong dalawa, ha? Carla and Johan. Ikaw ba ay gusto mo na ring matigil talaga itong pagsusugal na to o disiplinahin niya lang yung sarili niya? Let's be clear. Sana, sir, paunti-unti niyang baguhin yung sarili niya para kahit pa paano kami. Sana lang po, sir, magbago na siya. Mas focus niya yung sarili niya sa buhay na mayroon kami as in mag-live-in. Carla, sa inyong dalawa ni Johan, itong live-in partner mo, sino ang humahawak ng kwarta? Sir, yung sariling pera ko po, minsan na gagastos ko pa para sa bisyo niya. At ibinibigay mo rin naman? Nabibigay ko din, sir, kasi sa sobrang pagmamahal ko. Nako, pagmamahal nga ba yun? Ano ba yung bisyo niya bukod dun sa sugal? Ang sinabi mo, mag-inom. So, nabibigyan mo rin ng pag-inom? Ako Aba, oo. Pero mamaya ia-assess natin kung pagmamahal pa nga ba yung ginagawa mo sa kanya. Pero nagagalit ka rin sa kanya. Yes, sir. Oo, ito ba yung typical na ginagawa nating joke sa mga nanay natin, sa mga tatay natin na maggagalit-galitan, pengi naman ng pera. Ay kasi may kailangan akong bilhin. Ano ka ba naman bata ka? 'Di ba yung nagagalit-galitan? But in the end, magkano ba kailangan mo? Eto. Nagbigay din. Inuna sermon, inuna yung pangaral, pero nagbigay din. Hindi rin matiis. Ganun ba nangyayari sa'yo, Carla? Yes, sir. So, ibig sabihin pala, itong si Johan ay medyo titiisin na lang ang pagbubunganga ng isang Carla, ang mga sermon, ang mga paalaala, pero wala, maghihintay na matapos at kapag ka may tuldok na, mabibigyan mo rin. Yes, sir. Ayun lang. Kumbaga, inuna lang pala ni Carla na maglabas ng sama ng loob. Johan? Nandito ka? Hello? Oo. Ako, nandito. Kilala kita. Kilala ko mga style mo.
Oo, sige, titiisin mo lang na magalit-galit itong si Carla, pero sabi niya nga, nang dahil sa pagmamahal, nagalit na ako pero na-hold up pa rin ako ng mahal ko. Ano ba naman yan? Paano matitigil yung ganyang hindi mo magandang nakasanayan? Paano ka makakaahon yan? O may utang ka pa, pero magiinom, syempre gastos yun, walang babalik dun eh. O ang balik ng inom, ano na yun, pasintabi po, wiwi na yun. Diba? Hindi naman babalik na pera yun eh. Pero sabihin na natin, pakikisama. Marami namang paraan ng pakikisama. May pakikisama na pwede namang walang alkohol na involved. Ha, Johan? Ito nga po ko yun po kaso po kasi yung bunganga po kasi parang Armalite. Minsan ho, yun, siya po, kaaway po talaga lagi sa ganyan. Pero tama ba yung sabi ni Carla? Kapag magbubunga nga siya, maggagalit-galitan, pero maaabutan ka pa rin sa huli. Parang gano'n na po Kuya Boy. Pero kasi point po kasi yung inaano ko lang naman sa kanya, ang punto ko lang po sa kanya. Yung may magandang buhay po kasi kami, kahit po sa sukal nagkasakyan. Pero po kami nasa sakyan na service. Sorry, Johan, naputol yung punto na yon. Papaano? Yung ano po, dahil po sa sugal, nagkaroon po kami ng sasakyan. Kumbaga, po namin, tapos po namin sa mga kamag-anak. Kumbaga, yung mga unang panalo ko po, talaga yun po yung sana ma-appreciate naman niya na may magandang ginawa rin naman ako kahit papaano sa relasyon namin. Na hindi lang po at yung kaya yun lang. Sige. Pihit ka lang ng konti ulit, Johan, dahil nagpuputol-putol yung linya mo. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon na makapag-usap na dalawa. Magbigayan lang sa pag-uusap. Carla and Johan, pakinggan muna yung bawat isa. So eto na nga yun. Johan, mas maganda na ba linya mo? Subukan nga natin. Hello, Kuya Poy. Yan, ganyan. Ganyan yung linya, ganyan lang yung pwesto. Okay, kausapin mo na nasa kabilang linya natin itong si Carla, ang live-in partner mo. Ano ba ang magandang gawin ninyo? At Carla, pwede kang of course sumagot at kung kinakailangan dikdikin kay Johan, of course hindi naman natin sa pinag-aaway kayo, pinagpapaliwanagan lang natin kayong dalawa ng mas mahinahon at yung mas may rason. Okay? Sige. Johan, ikaw ba mag-uumpisa? Go ahead. Sige. Carla, sana naintindihan ko sa lahat sabi ko. Yun nga, dahil nga nang sinabi ko kanina na puro kasi mali na lang yung nakikita mo, na sana makita mo rin yung good side mong pagsusugal ko dati. Ngayon kasi talagang taon tayo sa utak. Kaya naman ako ng patawad talaga. Na puro ako utang sa mga barkada kasi ikaw ang nagbabayad. Pero sa bawasan mo lang siguro yung pagbubunga nga. Get ko naman na talagang mas talaga yun. Kaya nga ngayon, hindi na ako nagsusugal. Talagang pinag-iisip ako na magbago na. So, sana mapatawad mo ako sa sa part na ako yung kumbaga ikaw yung nagbabayad sa mga utang ko. And sana mabalik dati yung ganda ng buhay natin. Panahon na meron tayong magandang tirahan. So yun lang naman yung gusto ko, na maging masaya ka. So yun lang. Carla? Kuya Boy? Boy po. Sige, boy naman ako. Ikaw naman. Okay. Sige. Carla, anong may sasagot mo doon sa sabi ni Johan? Para sa iyo, Johan, sana tuloy-tuloy na yung pagbabago mo. Makakita ka pa rin ng babaeng karapat-dapat sa'yo. Sa ngayon, gusto ko i-focus yung sarili ko . Baguhin pa muna yung sarili ko.
kahit wala ka, maging magkaibigan tayo. Oo, yung mga utang na yan, mababayaran yan. Pero yung mga panahon na nagkaroon tayo ng idwaan dahil lang sa utang na yan, sana naman mabayaran mo yan. Unti-unti. Nandito lang ako para sa'yo. Hihintayin kita. So, ang ibig sabihin ba nito, Johan and Carla, kayo ay maghihiwalay? Ako Para sa akin, kasi, sir. sige, ikaw muna, Carla. Para sa akin, pahinga ko muna yung sarili ko. Ayoko munang maano yung sarili ko. Gusto ko munang iano yung sarili ko. Kung talagang ready na ako ulit makipagbalikan sa'yo. Magre-recover ka muna. Yes? Yes po. Ano bang ibig sabihin nitong... okay, linawin natin ha, para malinaw din kay Johan. Ito ba ay napag-usapan nyo na o hindi pa? Ngayon ko lang po narinig po niya yun na yan. So, medyo nag-uot. Pero kung yun po yung desisyon niya, re-respetuhin ko po yun. Papakita ko lang po sa na pagod. Johan, na wala na naman yung linya mo. Johan? Hello po. Yan. So, yun nga po, papakita ko na lang po kay Carla bago na po talaga ako. Kasi ngayon po narinig yung desisyon niya na yan na magpapahinga po muna. Okay lang ba sa iyon? Kasi alam mo kanina, medyo may na-sense ako doon sa statement mo, Johan, na sana naman maalala mo yung mga magagandang bagay na nagawa natin nung maalwan yung buhay natin, na magkasama tayo nung wala pa yung mga utang na yan, nung di pa nagkakanda talo-talo sa sugal. Medyo, yes, ganun lang siya pakinggan, pero medyo may konting kurot ng sumbat doon. Wala bang panunumbat talaga doon, Johan? Wala naman po, Kuya Poy. Talagang na-miss ko lang po talaga siya kasama. Siya po yung kasama ko sa sakyan. Siya po yung passenger princess ko. Kasi ngayon, tinatay ko naman siya. Johan, gaano katagal o gaano kahabang oras ang ginugugol mo sa pagsusugal at sa oras mo sa mga barkada, sa pakikisama? After po actually 9 hours po ako nagsusugal habang nasa trabaho ko. Ano bang trabaho mo? Driver ka mo eh. Personal driver. Okay, nagda-drive ka. So, doon mo isinasabay yung racket na yan. Pero pagkatapos mo ba maging driver or baka meron pang ibang magawa online na pwedeng pagkakitaan bukod sa pagsusugal, ba't hindi yun ang subukan? Yun nga po yung bago ko na pong gawin ngayon, sir. Dahil nga po na nabaw na po ako sa sugat. Unang-una, alam na po. Unang-una, hindi maganda na ikaw ay nasa likod ng manibela, pagkatapos umiinom ka kamo. Ako naman din, umiinom paminsan-minsan, pero kung nadadalas nga yung sayo at nagsusugal ka pa, napupuyat din sa kasusugal, Johan, baka hindi rin magandang, hindi magandang practice yan na ikaw ay personal driver. Pagka kinukulang ka sa pahinga, di ba? Kapag antok-antok tayo, nagmamaneho, umiikli ang pasensya. O kung hindi man, baka makatulog, di apektado trabaho natin. Hindi maganda, mas malapit sa disgrasya. Johan. Tama po. Nagigets mo ba yon? Di ba kumuha ka nung racket na, kumbaga may extra 2 hours, may extra 3 hours after ng trabaho mo na hindi ka mangungutang. Pero mag-i-invest ka ng effort, mag-i-invest ka ng serbisyo. Siyempre, yung marangal na serbisyo, may ekstrang kita, wala kang inutangan. Pero meron kang makukuha pagdating ng mga araw ng sahod. Di ba mas maganda yon? Yes po, yun nga po yung na-realize ko. Sa tingin ko mas ma-appreciate ni Carla yun eh.
O, kasi nga, sa pamamagitan nun, nadadagdagan yung kinikita mo, madadagdagan yung mga pambayad mo, mas iikli yung panahon na pagbabayaran mo yung mga nahiram mo. At yung pakikisama, katulad ng sinabi ko sa iyo kanina, kahit pa nga mahilig na mag-inom yung mga tropa, may utang ka eh. Ang usapan nyo, yung utang lang, hindi mo naman balak takbuhan, bayaran mo. 'Di ba? Bayaran mo. At kung ikaw naman ang gagastos pa, manlilibre pa para sa kanila, eh di ba parang sobra naman na yun? Kasi sigurado ko pare, yung mga utang mo may tubo yan. Tama ba yon? Opo, may ano po sila. May patong. Yun nga eh, kikita na sila ron, tapos inilibre mo pa. Nagpatong-patong na yung, ang sarap mo palang pautangin talaga. Ibabaon kita kapag ka ako ang kaibigan mo. 'Di ba? Kasi ang saya mong kasama eh. Masaya ko, nakasama kita, kasi nga, inutangan mo na ako, kikita pa ako sa utang mo, tapos ililibre mo pa ako. Ba, saan ka nakakita niyan? Oh, di ba? Oo, kaya po siguro ako pinapautang. Ano no? Kaya po siguro ako pinapautang. Malamang! Ang bait mo eh. Oo, meron yung good payer, meron din yung yung very generous naman. Oo, talagang pinapayaman mo yung nagpautang sa'yo. Ewan ko sa'yo. Pero hindi, ito, linawin na natin, ha? Carla, nandyan ka, Carla, gusto mo muna magpahinga. Ito ba ay break muna? Sabi mo kasi, nandito pa rin ako. Para saan yun? Ba't pa kayo magbe-break kung nandyan ka pa rin naman? At magka-live-in pa kayo at that? O papaano? What happens doon sa tinitigilan ninyo? Pwede naman po siya magbago paunti-unti, mabayaran yung utang namin. Why not makagkabalikan kami? Pero sa ngayon gusto ko muna po, sir, talagang i-focus yung sarili ko. Magfo-focus ka muna sa sarili mo. Ibig sabihin ba nito, aalis ka muna dyan sa bahay na tinitirhan ninyo? Kung pwede po, sir, ako na lang po ang lalayo muna. Lalayo ka na lang muna. Magkano na rin ba ang utang sa'yo nitong si Johan? Malaki na rin po, sir. Magkano po? Nasa 300,000 na, sir. Ano yun? Sa pamamagitan ng 300 na yun, nangalahati na ba yung 600,000 na utang? Hindi ko lang alam, sir. Marami pa rin po ang nagsasabing marami pa rin siyang utang. Johan, oo, marami-rami pa. Malayo pa ang lakbayin. Ayan, pero maluwag ba sa loob mo kung uuwi na muna sa bahay nila itong si Carla? Okay lang po, Kuya Koy. Pero Carla, okay lang ba? Ako na lang maghatid sa'yo para sa kapagod. Nakali mga uwi kasi. Nangangako ka ba, Johan, na hindi mo aawayin nito si Carla? Hindi naman na po, Kuya Koy. Respetuhin ko po yung decision niya. Yun lang po talaga. Baka gusto ko lang po, kung okay lang po sa kanya, naihatid ko siya pag gusto. O sige. Johan, kung mag-iisa ka muna dyan sa tinitigilan at inuupahan ninyo, magkano rin ang upa nyo dyan? Actually po, di po ko po alam kasi si Carla po yung nagbabayad. Aba, si Carla pala talaga. Oo. Ibig sabihin, iiwanan nyo na rin muna talaga yung lugar na yun na inuupahan ninyo. Tama ba? Puro po. Opo, ganun po yung mangyayari. Oo, kasi kung aalis si Carla eh. So Carla, i-withdraw mo na muna yung financial support mo dito kay Johan. Yes, sir. Tigilan ko muna. Asikasuhin ko muna po yung sarili ko. Baka makapag-ipon. Okay. O sige. Carla and Johan, ano ba ang mensahe nyo para sa isa't isa? Ito ulit ang pagkakataon. Mag-usap kayong dalawa, linawin ninyo at saksi ang programang itong Heart to Heart dito sa True FM sa kung anuman ang desisyon ninyo. Okay, Carla, Johan, please. O Carla, ikaw naman na mauna ngayon. Kung kailangan mo na magpaalam ka na kay Johan. Sa'yo, Johan, sana maging masaya ka. Hayaan mo muna akong baguhin yung sarili ko. Baka balang araw, tayo pa rin sa bandang huli. Pero sa ngayon gusto ko munang baguhin yung sarili ko nang wala ka. Sana maging masaya ka. Mabayaran mo na lahat ng utang mo, ha. Yun lang po. Johan?
Carla, nirespeto ko yung decision mo. Dahil una-una ka kasi mahal kita. Dahil kung di naman kita mahal, isang nahayaan na lang. Kung pipilit ko yung that, respetuhin. Hayaan mo, yung bad araw na yon talagang tayo pa din. Kaya alam ko naman talagang mahal natin yung isa't isa. At kung kailangan mo ng sundo or hatid, nandito lang ako lagi. Alam mo naman ano lang ako, one call away lang ako. Basta pag ikaw yung basta lagi mong tatandaan na mahal na. Johan? Itanong mo na kung pwede mo siyang ihatid. Yung kanina, yung tinatanong mo. Carla, okay lang ba kung ako na lang mag-atid sa'yo? Kahit walang usap, gusto lang kitang makasama. Oo, pwede. Pwede. Anong oras? Pwede naman. Anong oras daw? Mga midnight, okay lang. Ay, midnight? Bakit midnight? Para po kami lang po dalawa. Para makapag-usap-usap lang po kami. Saan ba kayo banda dadaan? Kasi midnight din. Gusto kong lumakad eh. Baka magkasalubong tayo. Hindi nyo masosolo. Ha? Saan kayo banda? Depende na lang po. Pero alam nyo, mas maganda yung nakapahinga. Yung mga katawan ninyo, yung mga isipan ninyo, yung kalmado. Okay? Ayan. At yung pag-uusap na yan, hindi na muna yan dyan sa paghatid. Kung paghatid, ihatid na muna. 'Di ba? Sa mga susunod na yung pag-uusap. If you so respect your girlfriend's decision, okay? Wag na munang ipilit yung mga pag-uusap na hindi pa naman masasagot sa ngayon at mainit pa. Okay, Johan? Opo, Kuya Poy. Okay. O sige, maraming salamat sa inyong dalawa, Carla and Johan. So, ang ang inyong HEART decision, kahit na alam na nga po muna natin. O ano ba ang HEART decision? Sagot, Carla. Forever, pero pahinga muna. So, yung ano na muna, letter R. Reject na muna sa ngayon. Diyan ka na, dito na ako, uwi na muna ako. Ganun na. Oo. Tapos na. Tapos na muna ang lahat. Okay. O sige, maraming salamat sa inyong dalawa ha, Carla and Johan. At